sinasabi ng katotohanan, nanghihina ang kalooban ng mga nakakarinig nito, kung kaya minabuti ng ibang mga pinuno na isumbong siya sa hari upang tapusin ang kanyang pagsasalita ng kahinaan ng kanilang bayan. Pero sinasabi lamang ni Propeta Jeremias ang katotohanan, pero hindi siya pinakinggan. Nais niyang ihayag yung kahinaan ng kanilang hukbo at ng kanilang bayan upang mag-isip ang mga pinuno na ito'y palakasin upang sila magtagumpay sa kanilang pakikidigma. Pero hindi siya pinakinggan. Sa halip, siya itinapon sa balon. At hanggang siya ay doon na rin namatay sa pamagitan ng kanyang sariling mga kababayan at hindi na kanilang kaaway. Mga kapatid, si Propeta Jeremias sa isang tanda ng mga tao na nagsasabi ng totoo pero minamasama ng iba. Kung kaya siya ay tinatanggal sa kanilang landas upang maalis ang kanilang kinatatakutan at pinanghihinaan ng loob. Gayun naman sa ikalawang pagbasa, sinasabi po sa atin na ang buhay nating mga tao at ang buhay ng ating pagiging Kristiyano ay buhay ng pakipagtunggali sa kasalanan. Kung paanong ang isang tao ay nakikipagtunggali sa kanyang mga kapwa upang manguna sa larangan ng takbuhan o ng isang paligsahan. May mga tao na dapat nating tingnan na ang ating tagumpay laban sa kasalanan ay katulad ng tagumpay ni Kristo na darating ang panahon na ang ating pakikipagtunggali sa kasalanan ay magbibigay din sa atin ng hirap, pagod, at sakit ng katawan. Pero hindi tayo dapat sumuko. Kundi bagkos tulad ni Kristo, kahit tayo 3 beses madapa, kahit tayo panghinaan ng katawan, dapat bumangon tayo at patuloy na tumakbo upang tayo manguna at magtagumpay laban sa kasalanan at sa ating mga kahinaan. Kaya hindi naman kung ating pinakinggan mabuti ang Ebanghelyo, maaaring sabihin natin, mabuting balita ba yung ating narinig? O hindi magandang balita sapagkat sinasabi ng Panginoon, hindi kapayapaan ang kanyang dala, kundi pagkakabahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Yung mga anak na lalaki laban sa ama at yung ina laban sa anak na babae at yung mga biyanan laban sa kanilang mga manugang ay mayroong pagkakabahagi. Mga kapatid, ang pinag-usapan po natin dito ay yung prinsipyo at pagkatig natin sa kung ano yung tama. Kapag tayo naniwala at nanindigan para sa prinsipyo ng katotohanan, magagalit sa atin ang mga taong sinungaling. Kapag tayo nagbigay ng magandang halimbawa, magagalit sa atin yung mga taliwas sa mabuting asal. Kapag sinabi natin yung bagay na kahinaan ng ibang tao o kahinaan natin sa ating sarili, magagalit naman sa atin yung mga tao ayaw makarinig ng pangit at ayaw makarinig ng kahinaan na sinasabi sa kanila
Kung kaya mayroong paglalaban-laban at pagkabahagi tulad na nangyayari sa ating lipunan ngayon, na kung saan mayroong mga tao na nananatiling makapamilya na makapangyarihan. Tulad halimbawa nangyayari sa lipunan natin. Mayroong mga Marcos, mayroong mga Duterte, mayroong mga impeachment, mayroong mga kalayaan ng Senado. Mayroong mga tao na ang kanilang paniniwala ay nandoon sila sa tama. At meron naman mga tao na ang kanilang paniniwala sila ay mali. Kung kaya nagkakahati-hati ang ating lipunan. At merong mga mananampalataya na gusto'y magkaroon ng abortion na legal o dili kaya magkaroon ng diborsyo. Meron naman mga tao na ayaw at sinasabing hindi ito tama na magkaroon ng diborsyo at abortion dito sa ating bansa. Meron naman mga tao na tanggap yung mga LGBT bilang bahagi ng isang pananampalataya. At mayroong mga taong ayaw sapagkat di umano ilabag ito. Sinasabi ng banal na kasulatan, kung kaya dalawa lamang ang uri ng tao sa mundo, lalaki at babae. Kung kaya mayroong pagkakahati-hati at mayroong hindi pagkakaunawaan. Ngunit paano natin ito haharapin? Sinasabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at na mabuting balita. Manindigan tayo sa kung ano yung totoo. Sapagkat ang Diyos ang katotohanan. Kapag tayo nanindigan para sa katotohanan, hindi kailanman tayo magkakamali. Sapagkat sa atin ang tunay na kalooban ng Diyos kapag tayo ay naniwala at nanindigan para sa katotohanan. Amen. Sumasama